Sa disenyong pang-industriya, ang anyo ay sumusunod sa tungkulin. Ngunit ang mga truck na ito ay tila dinisenyo ng isang tao na binasa ang mga plano ng pabaligtad at nagpasya na lamang na magpatuloy. Sa mga panahong ito, ang mga mechanical na hiyas na ito ay nagpapatunay sa atin na ang katotohanan ay higit pa sa anumang pelikulang science fiction. Ngayon ay makikilala mo ang siyam na higante na humamon sa lahat ng lohika ng istruktura. Siguraduhing makarating sa pwesto 7 na bilang isa dahil ito ay isang makina na napakakaiba na mapapakuskos ka ng iyong mga mata para maniwala na tunay itong umiral. Magsimula na tayo. Bilang siyam, Dodge Airflow Tanker, Estados Unidos, huling bahagi ng 30. Isipin ang kalsadang Amerikano sa huling bahagi ng mga taong 30. Ang mga truck na bumibiyahe ay matatayay na kahon, kanto-kanto, na may aerodinamika ng isang kamalig. At bigla, lilitaw ito. Isang silweta na tila nililok ng hangin na may kabina na humahalo sa tangke sa likod sa isang tuloy-tuloy at eleganteng linya. Ang Dodge Airflow Tanker ay hindi lamang isang truck. Ito ay isang pahayag ng layunin. Sa panahong halos wala pang mga wind tunnel at ang aerodinamika ay isang konsepto na nakalaan lamang para sa mga eroplano, may isang tao sa Dodge ang nagpasya na ang mga truck na silyado ay maaari ring maging maganda. Ang disenyo ay dumadaloy mula harap hanggang likod nang walang hinto. Ang kabina, ang mga tapalodo, ang dambuhalang tangke, ang lahat ay tila iisang piraso na hinubog ng hangin. Hindi lamang ito estetika. Ang mahaba at istilong anyo na iyon ay nagpababa ng resistensya sa hangin sa makabuluhang paraan, na nagpahusay sa pagkonsumo ng gasolina sa panahong bawat patak ay mahalaga. Bukod dito, ang mismong tangke ay may mga istruktural na tungkulin na nagpapababa sa sentro ng grabidad at ginagawang mas matatag ang halimaw na ito kaysa sa mga parisukat nitong kakumpetensya. Para sa huling bahagi ng mga taong 30, yon ay teknolohiya mula sa ibang planeta. Ang mga tao ay napapahinto sa mga bangketa na tila may dumadaang sasakyang pangkalawakan. Ngunit ang pangarap ay hindi nagtagal. Ang ikalawang digmaang pandigdig ay nagpabago sa mga prioridad ng industriya, ang mga panlasa ay nagbago, at ang mga kahangahangang ito ay natapos sa pagtatrabaho hanggang sa mamatay, literal. Ang karamihan ay naglaho, pinagpuputol-putol upang gumawa ng ibang mga bagay, na tila nagpasya ang mundo na kalimutan na minsan ay naging maganda ang mga truck. Ngayon, ang makakita ng isang nakaligtas na airflow tanker ay parang pagtingin sa isang eleganteng dinosauro. Isang nilalang mula sa panahon kung saan ang industriya ay pinahihintulutan pa ang mangarap. At dahil dito, binubuksan nito ang ating listahan ng may dangal ng isang nauna sa kanyang panahon. Bilang 8, Citroën. U5 Citirama. Pransya, mga taong 50. Mamasyal sa Paris sa kalagitnaan ng mga taong 50. Ang lungsod ay muling itinatayo. Ang optimismo ay lumulutang sa hangin. At bigla ka makakakita ng papalapit na tila isang bula ng kristal na may mga gulong. Hindi ito isang ilusyong optical. Ito ang Citroën U5 Citirama. Isang bus pang turista na dinisenyo para sa iisang misyon upang ang mga bisita ay magkaroon ng perpektong tanawin ng lungsod nang walang hadlang. Eiffel Tower, Notre Dame, ang Champs-Élysées, ang lahat ay dapat makita sa pamamagitan ng pinakamalaking bintana na posible. At nagtagumpay nga sila. Ang itaas na palapag ay halos isang panoramikong aquarium
na may mas maraming salamin kaysa sa itinuturing na makatwiran ng sinuman hanggang noon. Mula sa labas ay tila ito elegante, futuristiko, hindi mapigilan. Ang mga tao ay nagtuturo, kumukuha ng mga larawan, numingiti. Ito ay gumagulong na patalastas para sa optimismo ng pagkatapos ng digmaan. Ngunit ang problema, gaya ng madalas mangyari sa mga ideyang masyadong matalino, ay nasa mga detalye. Ang pransya ng mga taong 50 ay walang air conditioning sa mga bus. Ang araw, sa pagtagos sa ganoon karaming salamin, ay ginawang isang greenhouse na may matataas na temperatura ang panoramikong bulang iyon. Ang mga turista ay nagsisimula ng paglilibot na manghang-mangha, may hawak na kamera at may ngiti sa labi. At tinatapos ito na dahan-dahang natutunaw habang sinusubukang tamasahin ng tanawin nang hindi nadidehydrate. At gayon pa man, ang Sitirama ay nanatiling isang idolo dahil kinakatawan nito ang isang panahon kung saan ang karanasan ay mas mahalaga kaysa sa kenyamanan. Kung ang sasakyan ay hindi malilimutan, ang sakripisyo ay tila katanggap-tanggap. Mekanikal na ginagawa nito ang makakaya. Hinihila ang tone-toneladang bakal at kristal sa mga kalsadang may mga batong semento sa mahinahong bilis. Hindi ito bilis, ito ay teatro. Isang teatro na maganda, ngunit mainit, na ngayon ay naalala natin bilang isa sa mga pinakamapangahas na eksperimento ng transportasyon ng mga pasahero. Bilang 7, DAF. 3,300. Space Cab, Netherlands, mga taong 70. Sa loob ng ilang dekada, ang buhay ng super ng truck sa malayo ang biyahe ay isang aral sa pagtitipid. Natutulog kang nakakulot sa isang napakaliit na higaan. Nagpapalit ka ng damit sa abot ng iyong makakaya. Nabubuhay ka sa loob ng isang kahon ng metal kung saan halos hindi magkasya ang iyong katawan. Bahagi ito ng trabaho. Isang bagay na tinatanggap ng walang tanong. Hanggang sa noong mga taong 70 sa Netherlands, may isang nagpasya na iyon ay hindi katanggap-tanggap. Ang DAF, 3,300 Space Cab, ay hindi naglayong maging maganda. Sa katunayan, tingnan mula sa labas, ito ay halos katawa-tawa. Mataas, parisukat, hindi proporsyonal. Tila isang gusali ng mga apartment na may mga gulong. Ang ilan ay nag-isip na ito ay isang pagkakamali sa disenyo, na mukhang isang gumagulong na muebles. Ngunit sa loob, ito ay isang tahimik na revolusyon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng mabigat na transportasyon, ang isang super ay maaring tumayo ng tuwid sa loob ng kanyang kabina nang hindi binabaluktot ang likod. May tunay na espasyo para magpahinga, para magtabi ng mga gamit, para gumalaw gaya ng isang tao. Ang truck ay hindi na lamang isang makina, kundi naging isang tahanan. At binago nito ang lahat. Ang disenyo ng Space Cab ay nagbigay prioridad sa bawat sentimetro na matitirhan sa loob ng mga legal na limitasyon ng panahong iyon. Hindi ito glamour, hindi ito karangyaan. Ito ay danggal. Ito ay ang pag-unawa na ang mga kalalakihan at kababaihan na tumatawid sa buong kontinente ay karapat-dapat sa mas mabuting bagay kaysa sa mabuhay sa pagitan ng metal at ingay. Ang nakikita natin ngayon bilang normal, ang malalaking kabina na may tulugan na kagamitan ng mga modernong truck, ay nagsimula rito. Sa isang parisukat at kakaibang kahon na pinagtawanan ng marami, ngunit nagtapos sa pagbabago ng karanasan sa transportasyon magpakailanman. Minsan, ang pinakaradikal na ideya ay hindi ang pinaka-futuristiko, kundi ang pinakamakatao. Ang DAF, 3,300 Space Cab, ay walang mga turbine o mga windshield na bumubukas. Ngunit ang epekto nito ay dambuhala. Ipinaalala nito sa atin na ang mga super ay mga tao, hindi mga bahagi ng kagamitan. Bilang 6,
Colani Schnelltransporter. Alemanya, mga taong 70. Si Luigi Colani ay hindi isang ordinaryong taga-disenyo. Ang kanyang pilosopya ay simple. Ang kalikasan ay hindi kailanman gumagamit ng mga linyang tuwid. Kaya ang mga sasakyan ay hindi rin dapat gumamit nito. Nang ilapat niya ang ideyang ito sa mundo ng mga truck, ang resulta ay ang Schnelltransporter, isang nilalang na tila isang dambuhalang patak ng tubig na may mga gulong. Wala itong mga kanto. Wala itong mga kanto-kanto. Wala itong anumang bagay na maiuugnay ng utak ng tao sa isang sasakyang pangkargamento. Ito ay isang futuristikong insekto, isang kapsulang pangkalawakan na kakalapag lang, isang pagkakamali ng mekanikal na kalikasan. At gayunpaman, sa likod ng anyong alien na iyon ay may isang napakaseryosong layunin. Ang halimaw na ito ay binuo partikular upang subukan ang mga gulong sa mataas na bilis. Ang anyo nito, na dinisenyo ng masusi upang hiwain ang hangin, ay nagpababa ng resistensyang aerodinamiko sa paraang sukdulan. Kaya naabot ito ang mga bilis na hindi sukat akalain para sa isang tradisyonal na truck. Habang ang ibang mga sasakyan ay nakikipaglaban sa hangin, ang Schnelltransporter ay tumatagos lamang dito na tila wala ito. Ang pagiging episyente ay hindi nagmula sa makina. Nagmula ito sa anyo. Ang super ay bumabiyahe sa isang kabinang tila simboryo. Mas katulad ng sa isang eroplanong pandigma kaysa sa isang mabigat na transportasyon. Ang paningin ay kahanga-hanga, ngunit ang pakiramdam ay tiyak na napakakaiba. Walang mga kilalang sanggunian. Wala itong maihahambing sa anuman. Kaya naman ganoon na lamang ang epekto nito. Dahil ito ay masyadong advanced, masyadong kakaiba, masyadong mahirap gawing isang bagay na pangkomersyo. Nanatili ito bilang isang maningning at tunay na hindi malilimutang eksperimento. Isang paalala na minsan, ang inobasyon ay hindi naghahanap na maibenta. Naghahanap lamang na patunayan na kaya itong gawin. Ipinakita ng Schnelltransporter na ang mga truck ay maaaring maging ibang bagay, na ang mga linyang tuwid ay hindi isang obligasyon. At bagaman hindi ito kailanman ginawa ng maramihan, ang impluwensya nito ay nararamdaman sa bawat sasakyan na ngayon ay ipinagmamalaki ang pagiging aerodinamiko. Bilang 5. Studebaker Coupe Express, Estados Unidos, mga taong 30. Sa mga taong 30, ang isang truck ay isang kasangkapan. Maingay, simple. Walang kompromiso sa kenyamanan o estetika. At pagkatapos, ay lumitaw ang Studebaker Coupe Express at tuluyang sinira ang hulma. Mula sa harap, tila ito ay isang marangyang sasakyan, karapat-dapat na iparada sa tapat ng isang teatro o isang eleganteng restaurant. Makinis na mga linya, pinong presensya, mga detalyeng chrome na inalagaan hanggang sa huling milimetro. Wala sa rehas na yon, sa mga ilaw na yon, sa silwetang yon, ang sumisigaw ng mabigat na trabaho. Hanggang sa maglakad ka patungo sa likod at makatagpo ang kahon ng kargamento. Ang halo ay napakanatural, kaya halos nakakalito. Ito ba ay isang sasakyang pangtrabaho o isang kotse para mamasyal tuwing linggo? Ang sagot ay pareho. At ang dualidad na yon ang nagpadama rito na napaka-espesyal. Sa loob, ang Coupe Express ay nag-alok ng mga kenyamanang hindi inakala para sa mundong utilitaryano ng panahong yon. Mas komportabling mga upuan, mas mahusay na insulasyon,
Isang dashboard na tila kinuha mula sa isang high-end na sedan. Ang pagmamaneho nito ay hindi isang sakripisyo. Ito ay isang kasiyahan. At sa ilalim ng hood, mayroon itong sapat na enerhiya upang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga transportasyon sa kanyang panahon. Pinagsasama ang pagiging kapaki-pakinabang sa pagganap. Ngunit may isang problema. Masyado itong nauna. Ang ideya ng tasuper na nais magtrabaho sa loob ng linggo at magpasikat sa katapusan ng linggo ay hindi pa umiiral bilang isang merkado. Ang mga bumibili ng truck ay naghahanap ng mga kasangkapan, hindi ng mga bagay na nanaisin. Ang mga benta ay mababa at ang eksperimento ay natapos agad, na nag-iwan ng napakakaunting buhay na unit. Iyon ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang alamat. Ngayon, ang Studebaker Coupe Express ay isang napakabihirang hiyas. Hinahangaan dahil sa kung paano nito nagawang pag-isahin ang dalawang universo nang hindi nagmumukhang isang kakaiba o pilit na imbensyon. Ito ay sadyang akma. Nagpapatunay na ang pagiging kapaki-pakinabang at kagandahan ay maaring magkasamang maglakbay. At dahil dito, tinatapos nito ang unang kabanatang ito ng may kagandahan ng isang Ginoo na dinudungisan ang kanyang mga kamay ng grasa nang hindi nawawala ang ngiti. Hanggang dito ay nakita natin ang mga kamangha-manghang kakaiba, mga makinang nauna sa kanilang panahon o nagbigay prioridad sa karanasan kaysa sa sentido komon. Nulit ang apat na susunod ay nasa ibang antas. Sila ang mga sumira sa lahat ng panuntunan ng pisika at lohika. Ang mga ngayon ay tinitingnan natin at sinasabing, paano nila pinayagan ito sa pampublikong kalsada? At ang bilang isa ay hindi lamang kakaiba. Ito ay, marahil, ang pinaka-absurdo at maningning na paraan upang pumasok sa isang sasakyan na naimbento kailanman. Bilang 4, Leyland Gas Turbine Truck, United Kingdom, mga taong 60 hanggang 70. Isipin ang eksenang ito. Nasa loob ka ng iyong kotse, nakahinto sa isang trapiko sa England noong mga taong 60. Inaasahan mo ang karaniwang ingay ng trapiko, ang kalansing ng mga makinang diesel, ang ugong ng lungsod. At bigla, may narinig kang sipol. Isang matinis na tunog lumalakas na hindi nabibilang sa kalye. Tila isang eroplanong naghahanda para lumipad, ngunit nasa gitna ka ng isang highway. Lumingon ka at nakita mo ito. Isang dambuhalang truck na may karaniwang silweta, ngunit mula sa loob nito ay lumalabas ang matinis na hiyaw ng turbine. Hindi ka nananaginip. Ito ang Leyland Gas Turbine Truck. At ito ay ganap na totoo. Noong mga taong 60 at 70, maraming mga tagagawa ang nakumbinsi na ang hinaharap ng mabigat na transportasyon ay wala sa mga piston, kundi sa mga turbine. Talaga namang ang ideya ay bunutin ang makina ng isang eroplano at itornilyo ito sa isang chassis ng truck. Ang Leyland, ang malaking pag-asa ng Britanya, ay sumakay sa agos na iyon sa paniniwalang lumilikas sila ng pamantayan ng hinaharap. At sa papel, ang ideya ay tila maningning. Ang isang makinang turbine ay may mas kaunting mga gumagalaw na bahagi kaysa sa isang karaniwang diesel na nangako ng pambihirang pagiging maaasahan at mababang pagpapanatili. Ang pagtakbo ay hindi kapanipaniwalang makinis. Wala ang mga pang-inginig na katanghian ng mga piston. At bukod dito, mayroon itong detalye na tila mahiwaga. Maaari itong tumanggap ng halos anumang uri ng gasolina, mula kerosene hanggang gasolina hanggang diesel. Sa kalsada, ang Leyland ay naramdamang makapangyarihan, moderno, halos pangkalawakan.
Kaya nitong panatilihin ang bilis ng highway ng walang hirap sa isang kinis na wala pang super ng truck ang nakaranas noon. Ngunit pagkatapos, ay lilitaw ang hindi komportableng bahagi ng ekwasyon. Ang init na inilalabas ng isang turbine ay hindi biro. Pinag-uusapan natin ang mga temperaturang kayang sumira sa semento, manunog ng anumang sasakyan na lalapit ng husto. Sa mahabang tuwid na kalsada na may hangin sa harap, marahil ay hindi ito problema. Ngunit sa mabagal na trapiko, sa lungsod, sa mga baradong kalsada, ang init ay naiipon at ang pagkonsumo ay tumataas hanggang sa mga figurang nakakatakot. Ang mga makinang ito ay mahilig tumakbo, ayaw maghintay. At sa totoong mundo, ang mga truck ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang oras sa paghihintay. Nang tumama ang krisis sa langis noong mga taong 70, ang Pantasya ay tuluyan ng naglaho. Isang makina na kumonsumo gaya ng isang eroplano, noong ang gasolina ay kasing halaga ng ginto ay walang hinaharap. Ang proyekto ay tahimik na namatay, at ang truck na direaksyon ay mula sa pagiging hindi maiiwasang hinaharap, ay naging isang kuryosidad na halos nalimutan na. Ngunit sa loob ng isang sandali, sa loob ng ilang mga taon, tila ang mga highway ay tutunog gaya ng mga paliparan. At sa bawat pagkakataon na may magpapaandar sa isa sa ilang mga prototipo na nakaligtas, ang mundo ay humihinto upang makinig sa imposibleng sipol na yon na nagpapaalala sa atin na ang hinaharap ay maaring naging napakaiba. Bilang 3, Dodge Deora, Estados Unidos, 1965. Ngayon ay maglalakbay tayo sa Estados Unidos. Sa kalagitnaan ng mga taong 60, ang ginintuang panahon ng custom at eksperimentong otomotibo. Isipin na ikaw ay nasa isang paligsahan ng mga binagong sasakyan at nakakita ka ng papalapit na bagay na walang paliwanag. Ito ay isang truck, ngunit wala itong mga pinto. Naglalakad ka sa paligid nito na naghahanap ng hawakan, ng bukasan, ng anuman at wala kang mahanap. Iniisip mo na ito ay isang modelo lamang, isang daya, isang bagay na hindi gumagana. Hanggang sa may pumindot ng isang pindutan at ang buong windshield, ang dambuhalang windshield sa harap, ay dahan-dahang bumubukas pataas gaya ng pinto ng isang sasakyang pangkalawakan. Upang makapasok sa loob, kailangan mong umakyat sa hood. Iikot ang katawan at dulasin ang sarili patungo sa upuan, habang ang lahat ng naroon ay nakatingin sa iyo. Hindi ito isang simpleng pagpasok. Ito ay isang palabas sa publiko. Isang pahayag na ang sasakyang ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng sinuman. Ganoon ang Dodge Deora, isa sa mga pinakasikat na likha ng maalamat na taga-disenyo na si Harry Bentley Bradley. Upang makamit ang pasulong na kabinang iyon, ang malinis na harapang iyon na walang mga pinto sa gilid, ang mga lumikha ay gumawa ng isang bagay na noong mga taong 60 ay tila direktang science fiction. Itinulak nila ang makina patungo sa likuran, na lumilikha ng isang sentral na kaayusan na nag-iwan sa unahan na ganap na libre. Ang resulta ay isang silweta na tila isang imposibleng modelo, isang pangarap sa disenyo na naging katotohanan. At ang pinaka hindi ka panipaniwala ay gumagana ito. Umaandar ito, lumiliko, tumatakbo gaya ng anumang ibang sasakyan. Bueno, halos gaya ng anumang iba pa. Hindi ito ginawa para sa karera o para sa trabaho. Ginawa ito upang mapanghanga ka. At nagtagumpay ito ng mahusay, kaya nanalo ito ng pinakaprestihiyosong parangal sa mundo ng custom, ang Ridler Award.
at naging isang maalamat na sasakyan agad. Ang problema, syempre, ay halata. Walang gustong simulan ang kanilang araw ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng paggawa ng artistikong himnasyo sa ibabaw ng hood ng kanilang truck. Para sa pang-araw-araw na paggamit, para sa pagkarga at pagdidiskarga, para sa patuloy na pag-akyat at pagbaba, ang pagpasok na iyon ay isang bangungot. Kaya naman hindi ito kailanman nakarating sa produksyon. Ngunit ang epekto nito ay walang hanggan. Sa bawat pagkakataon na ang Dodge Diora ay lumilitaw sa isang eksibisyon, ang mga tao ay nananatiling nakapako habang sinusubukang intindihin kung paano ang isang bagay na hindi praktikal ay naging napaka-perpekto. At ito ay dahil itinuro sa atin ng Diora ang isang pangunahing bagay. Ang kagandahan ay hindi kailangang maging praktikal. Minsan, ang sining ay umiiral lamang upang hangaan. Bilang 2, Bedford, VAL, United Kingdom, mga taong 60. Kung may isang bansa na may alam tungkol sa mga kakaibang bus, yon ay ang United Kingdom. Dinala ng mga Briton ang sining ng pagbibiyahe ng mga tao nang nakatayo sa mga antas na malapit na sa pagiging surrealista. Ngunit ang Bedford VAL ang nagwagi rito. Ang bus na ito na may 2 palapag na dinisenyo para sa mga rutang malalayuan noong mga taong 60 ay nagtatago ng isang lihim na ang mga tsuper lamang ang nakakaalam. Ang upuan ng tsuper ay wala sa karaniwang posisyon nito, na bahagyang nakaurong, protektado ng istruktura ng sasakyan. Hindi. Ang tsuper ay nakaupo ng literal sa itaas ng ehe sa harap, sa isang bula ng salamin na tila kinuha mula sa isang comics ng science fiction. Mula sa posisyong yon, ang tanawin ay kamangha-mangha. Pinamumunuan mo ang kalsada gaya ng isang piloto ng eroplano, habang ang aspalto ay dumudulas mismo sa ilalim ng iyong mga paa. Ngunit ang pakiramdam ng pagmamaneho ng isang higanteng may 2 palapag na ang ilong ay napakalapit sa lupa ay tiyak na nakakalula at hindi sa mabuting paraan. Bawat lubak, bawat hindi pagkakapantay-pantay ng kalsada ay direktang naipapasa sa gulugod ng tsuper. Sa mga kurbada, ang bigat ng bus ay umaalog sa itaas, habang ang mga pasahero sa itaas na palapag ay gumagalaw gaya ng sa isang barko, habang nararamdaman ng tsuper ang bawat paggalaw na pinarami ng kanyang posisyon sa unahan. Hindi ito isang sasakyan para sa mga may sakit sa puso. Ang Bedford VAL ay binuo para sa mga rutang interurban kung saan ang bilis at ang kapasidad ay mas mahalaga kaysa sa kenyamanan ng tsuper. At sa loob ng isang panahon, natupad nito ang tungkulin nito. Ngunit ang mga tsuper, ang mga hindi kilalang bayani na nagugugol ng mga oras sa pagmamaneho, ay nagsimulang magreklamo. Ang posisyon sa harap, ang kawalan ng proteksyon, ang patuloy na pag-alog, ang lahat ay nag-ambag sa pagkapagod na walang sweldo ang makakapagbayad. Unti-unti, ang VAL ay inalis sa mga rutang pinakamahirap, inilipat sa mga sekundaryong serbisyo, hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Ngayon, ang ilang mga unit na nakaligtas ay hinahangad ng mga kolektor, hindi dahil sa pagiging praktikal nito, kundi dahil sa pagiging bihirang ito. Dahil ang Bedford VAL ay kumakatawan sa isang panahon kung saan ang mga taga-disenyo ay sumusubok ng mga bagay nang hindi masyadong alam kung nasaan ang limitasyon. At minsan, gaya sa kasong ito, ang limitasyon ay mas malapit kaysa sa kanilang iniisip. Bilang 1, Dodge Diora. Karapat, dapat na ulitin dahil sa kanyang absurdo na katalinuhan. Hindi ito maaring maging iba. Walang posibleng debat. Kapag mirepaso natin ang lahat ng mga sasakyan sa listangang ito, kapag iniisip natin ang antas ng pagiging kakaiba,
ng orihinalidad, ng paghamon sa sentido komon. May isa na namumukod tangi sa lahat. Ang Dodge Diora ay hindi lamang ang pinakakakaiba. Ito ang pinakamahusay na kumakatawan sa diwa ng listahang ito. Dahil ang isang sasakyan na pinipilit kang mag-artistikong himnasyo sa ibabaw ng hood upang makaupo ay, sa definisyon, ang pinaka-absurdo sa lahat. Walang paraan na mas pampubliko, mas pang-teatro, mas katawa-tawa, at kasabay nito ay mas maningning upang pumasok sa isang sasakyan. Sa bawat pagkakataon na ang may-ari ay gustong sumakay, nagbibigay siya ng isang hindi sinasadyang palabas. Ang mga kapitbahay ay sumisilip. Ang mga dumadaan ay humihinto. Lahat ay tumitingin kung paano ang lalaki o babaeng yon ay umaakyat sa harap. Iniikot ang katawan at dulasin ang sarili patungo sa upuan ng may dangal na kanyang makakaya. At gayunpaman, sa kabila ng imposibleng pagpasok na yon, sa kabila ng hindi pagiging practical nito para sa pang-araw-araw na buhay, ang disenyo ng Diora ay napaka-perpekto, napakalinis, napaka-revolusyonaryo. Kaya nanalo ito sa lahat ng parangal na umiiral sa panahon nito. Ang Ridler Award ay hindi ibinibigay sa kahit ano lamang. Ibinibigay ito sa mga sasakyang kumakatawan sa pinakamahusay na sining ng custom, na nagtutulak sa mga limitasyon ng posible. At itinulak sila ng Diora hanggang sa masira sila. Ang kanyang silweta, kasama ang pasulong na kabinangyon at ang espasyo ng kargamento na pinagsama sa napakamakinis na paraan, ay nakaimpluwensya sa mga henerasyon ng mga taga-disenyo. Makikita ang bakas nito sa mga modernong truck, sa mga konseptong sasakyan, sa mga guhit ng mga estudyante ng disenyo na hindi man lang alam na kinokopya nila ang Diora. Ngunit ang dahilan kung bakit ang Diora ay tunay na espesyal, ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na hari ng absurdo, ay dahil ang pagiging kakaiba nito ay hindi isang aksidente o isang pagkakamali. Ito ay isang malay na desisyon. May isang tumingin sa mga plano, nakitang walang mga pinto sa gilid at nagsabing, "Oo, ituloy natin. Gagawin natin ito sa ganitong paraan." May isang nagpasya na ang pagpasok sa pamamagitan ng windshield ay isang solusyong katanggap-tanggap, maging elegante. Ang antas na yon ng paninindigan, ang pananalig na yon sa isang radical na ideya, ang naghihiwalay sa mga henyo mula sa mga simpleng taga-disenyo. Ang Dodge Diora ay ang buhay na patunay na ang absurdo, kapag ginawa ng mahusay, ay nagiging sining. At dahil dito, nang walang anumang duda, ito ang sumasakop sa bilang isa sa listahang ito. Dahil sa bawat pagkakataon na may tumitingin dito, sila ay napapangiti. At sa bawat pagkakataon na may napapangiti, natutupad ng Diora ang misyon nito. Mula sa isang truck na may makinang direaksyon na tumutunaw sa aspalto sa init na mala-impyerno, dumaan sa isang pickup na pumipilit sa iyong umakyat sa harap gaya ng isang sirkero, hanggang sa makarating sa British bus na ito na ang tusuper ay nasa isang bula ng salamin na nararamdaman ang bawat lubak sa kanyang gulugod. Ang lahat ng mga sasakyang ito ay may iisang pagkakatulad. Walang nagsabi sa kanila na hindi yan magagawa. Sila ay mga gumagulong na eksperimento, mga nakatutuwang ideya na may naklakas loob na ilabas mula sa drawing board at ilagay sa mga gulong, kahit na isipin ng lahat ng tao na sila ay baliw. Ang ilan ay nabigo ng husto. Ang iba naman ay nagpabago sa industriya nang hindi napapansin skinuman sa panahong yon.
At marami ngayon ang imposibleng payagan dahil sa mga dahilan ng kaligtasan na hindi pa umiiral nang binuo ang mga ito. Ngunit ang kasaysayan ng kotse ay hindi lamang umuusad sa pamamagitan ng mga makatwiran at nakababagot na disenyo na umuulit sa mga pormulang nasubukan na. Umuusad ito sa mga inhinyero na naglakas loob na magtanong, paano kung gawin natin ito ng pabiligtad? Kasama ang mga nangangarap na tumingin sa isang problema at nakahanap ng solusyon na walang ibang nakakita dahil nakatago ito sa likod ng previsyon na paraan.